Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman na nga ni Divina kung sino talaga ang anak ni Charlene. At dito nga ay pinipilit niya nga ang sarili niya na mapalapit ang sarili sa kanyang anak na si Libby. Matatandaan nga kasi na pinagpalit ni Divina ang kanyang anak sa anak nga nitong si Charlene. Kaya naman nang malaman ni Charlene kung sinong Mami D ang tinutukoy ng anak niyang si Livy, nakasama nga niya ay napag-alaman nga niya na si Divina nga ito ay agad ngang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Lalo pa nga at naabutan niya nga ang anak na si Libby na umiinom pa ng alak. Nagrambulan nga si Divina pati na rin si Charlene at nauwi pa nga ito sa pagkakalaglag ni Divina sa swimming pool. Nagpanggap nga si Divina na nasaktan siya sa ginawa nitong si Charlene. Pinalabas ni Divina na masamang ina itong si Charlene kay Libby. Kaya naman lubos ngang nagalit itong si Libby sa pekeng ina niya na si Charlene. Sa pagtatalo nga ng pekeng mag-ina ay lumabas ang totoo. Nalaman nga nitong si Charlene na kamamatay lang pala di umano ng asawa ni Divina. Iniisip lang naman kasi nitong si Charlene ang kapakanan ng kanyang pekeng anak. Alam kasi talaga nila kung ano ang tunay na ugali nitong si Divina. Hindi nga lang talaga nila inaasahan na maaaway ni Charlene si Divina sa maling pagkakataon at sa pekeng pagluluksa pa nga nitong si Divina. Kaya naman mas lalong kinampihan pa ni Libby ang bagong kilala niya na si Mami D kesa nga sa pekeng ina niya na si Charlene. Labis nga ang pagkadismaya ang nararamdaman ni Charlene. Pero dahil mabait nga itong si Charlene ay nakonsensya nga din siya pagkatapos ng away nilang mag-anak. Lalo pa nga at nalaman ni Charlene na namatayan ng asawa si Divina. Pero sabi nga ng anak niyang si Livy ay huli na nga raw ang lahat. The damage has been done nga raw, ika nga. Kaya naman hanggang sa pagtulog ay iniisip ni Charlene ang naging away nilang dalawa ni Divina. Pati na rin nga ang galit sa kanya ng anak na si Livy. Ayaw kausapin ni Libby si Charlene kaya mismong si Raymond na nga ang kumausap sa anak na si Libby. Napag-usapan nga din ng mag-asawa ang tungkol kay Princess. Sinabi nga nitong si Raymond na dapat nang alisin ng asawang si Charlene si Princess dahil malamang sa malamang nga daw na kapag nalaman ng pekeng nilang anak na si Libby ay nang tungkol sa pagtulong ni Charlene sa mortal niyang kaaway na si Princess ay malamang sa malamang nga daw na lalong lalayo nga daw ang loob ni Libby kay Charlene. Samantalang nakauwi na nga din ng bahay ang tatay-tatayan nitong si Princess. Iniwan nga siyang mag-isa nitong si Princess sa bahay nila dahil kailangan nga daw pumasok ni Princess sa trabaho dahil may basar sila ngayon. Pagpasok nga ni Princess sa trabaho ay nag-aalangan pa nga itong si Charlene na paalisin itong si Princess sa trabaho. Pero hindi pa rin nga po pwedeng unahin nga nitong si Charlene ang kanyang sarili. Nang magkausap nga si Charlene at si Princess ay naintindihan naman agad ni Princess ang tunay niyang ina na si Charlene. Isa pang araw ay umiiwas nga din daw si Princess sa gulo. Kaya okay lang nga daw na alisin na siya nitong si Charlene. Nagyakap nga silang dalawa at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nga sila ng bruhang si Divina. Kasama nga nito ang isa pa nga niyang bruhang pinsa na si Jenny. Nakaisip nga ng plano itong si Divina na sasabihin niya nga kay Libby na nagtatrabaho nga itong si Princess sa negosyo mismo ng kanyang ina na si Charlene. Balak nga talagang pagsabungin ni Divina ang peking mag-ina na si Libby at Charlene. Habang nagkakaiyakan nga si Charlene at si Princess ay hindi naman maintindihan itong si Charlene kung bakit gano'n na nga lang ang pagkaka-attach niya sa batang si Princess. Parang may kakaiba nga law na nararamdaman itong si Charlene para dito kay Princess. Yun nga ang tinatawag natin talaga na lukso ng dugo. Nalaman nga nitong si Saber kung saan nagtatrabaho itong si Princess. At dahil gusto nga daw niya na personal na magpasalamat kay Princess
Sa pagbabalik sa kanya ng wallet nito ay bigla na nga lang niyang inaya ang kaibigan niya na puntahan si Princess. Nagalit nga itong si Libby nang malaman na nagpunta pa rin nga itong boyfriend niyang si Saber dito kay Princess. Mas umusok pa nga ang ilong nitong bruhang si Libby nang malaman nga niya kung saan din mismo nagtatrabaho itong si Princess. Sinabi nga lang nitong bruhang si Divina kung saan matatagpuan itong si Princess. At dahil plano nga talaga nitong si Divina na pagsabungin ang dalawang peking mag-ina, kasama na rin nga si Princess ay sinundan niya si Libby. Nang sugurin nga ni Libby si Princess sa bazar ng kanyang mami Charlene. Manang-mana nga talaga itong si Libby sa kanyang tunay na mami na si Divina. Napaka-warprik nga din itong batang ito na si Libby. Nang makarating nga itong si Libby sa bazar nila ay walang ano-ano nga na tinakbluban nga na si Libby o tinakbluban nga ni Libby si Princess ng bag na binibenta niya sa bazar mismo. Dito nga ay nagulat itong si Princess sa ginawa nitong si Libby sa kanya. Hindi nga alam nitong si Princess kung paano ba nalaman nitong si Libby na nagtatrabaho nga itong si Princess sa mismong negosyo ng kanyang peking ina na si Charlene. Nagkagulo nga sa loob ng bazar nitong si Charlene. At hindi nga napigilan nitong si Libby, maya-maya nga ay hindi sinasadya nitong si Princess na maitulak itong si Libby. Kaya nga itong si Libby ay bigla na nga lang natumba sa sahig. To the rescue nga agad itong si Divina nang makita nga ito na hindi sinasadyang matulak ni Princess ang anak niyang si Libby. Sumigaw nga itong bruhang si Divina na wag saktan ang anak niya na si Libby. Kaya naman nagimbal nga itong si Princess sa pagsulpot nga nitong si Divina. Inaway-away nga ni Divina ang ating bida na si Princess. Pinanindigan nga nitong si Divina ang pagiging ina nga niya dito kay Libby. Napakawalang hiya nga talaga nitong si Divina. Masyado ngang salbahe itong si Divina at talagang gagawin nga ni Divina ang lahat para lang masira nga ang relasyon ni Libby sa peke niyang ina na si Charlene. Isang kaabangan nga natin kung kanino kaya kakampi itong si Charlene. Sa kanyang peking anak kaya niya na si Libby o sa kanyang tunay nga na anak na si Princess. Ano na naman kaya ang kasamaan na gagawin nitong si Libby at ang kanyang tunay na ina na si Divina? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Prinsesa ng City Jail. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na ito. Maraming salamat po.